Bago ang mahalagang laro nitong Biyernes laban sa New York Knicks, inihayag ni Joel Embiid ang kanyang lihim sa mundo ng basketball. Ayon sa former MVP, nakararanas siya ng bahagyang pamamanhid sa kanyang mukha na nangangailangan gamutin sa loob ng isang linggo. Ayon sa ESPN sources, ang star ng Sixers na si Joel Embiid ay nagpagamot para lunasan ang mild case ng Bell's palsy sa nakaraang linggo. Ulat ni Adrian Wojnarowski. Nagsimula ang kondisyon habang naglalaro sila sa panalo laban sa Miami, pero gusto niyang manatiling pribado ito upang iwasan ang distractions para sa kanyang team. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, ang Bell's palsy ay isang hindi maipaliwanag na episode ng kahinaan o pamamanhid sa mukha. Bagaman hindi tiyak ang pinagmulan, malamang na nagmumula ito sa damage sa kanyang cranial nerve at maaaring magdulot ng mga sintomas tulad sa pagiging sensitibo sa tunog, pagkawala ng pakiramdam sa mukha, sakit sa ulo, at maging ang kawalan ng kakayahan na isara ang isang mata. Tungkol sa mga treatment options, malamang na binigyan si Embiid ng isang dose of corticosteroids para mabawasan ang pamamaga at siguruhing gumaling ito sa loob ng ilang araw. Nakita ang mga sintomas na ito ni Embiid sa court sa nakaraang linggo, ngunit sa kanyang laro natin, nakita ang pinakamalaking senyales na mayroon siyang problema at mayroong mali. Sa katunayan, mula sa simula ng postseason, hindi na nagmukhang siya si Embiid. Sa Game 1 laban sa New York, bumaba lang siya sa 36% mula sa field at wala siyang block sa loob ng 36 na minutes. Sa Game 2, isa pang talo para sa 76ers, mas naging mabuti si Embiid na may 34 points at 10 rebounds sa gabi. Ngunit, muli, mababa ang kanyang pagiging epektibo at hindi siya nagtagumpay na umangat at nabigo ang panalo sa panahong kakailanganin nito ng kanyang team. Sa kabutihang palad, sa harap sa kanyang koponan na nahaharap sa posibleng 3-0 hole na pagkakalugi, tumugon siya sa malaking paraan sa pamamagitan sa pag-post ng 50 points at 8 rebounds sa 68.4% shooting. Kailangan ng 76ers ng higit pang mga performance tulad nito mula sa kanya kung nais nilang pantayan ang serye at bigyan ang kanilang sarili ng pagkakataon na kunin ang kontrol kapag bumalik sila sa Madison Square Garden sa susunod na linggo. Matapos magtala ng 50 points sa isang makasaysayang laro, ligtas sabihin na ang Embiid ay nasa buong lakas na muli at ito ay magandang perpektong panahon para sa 76ers. Kung maaari lamang niyang ituloy ito at iwasan ang anumang iba pang mga hadlang, maaaring ito na ang taon na makakagawa ito ng malalim na run sa Eastern Conference Playoffs. Sa ibang balita naman, sa isang eksena sa pelikula na paulit-ulit nang nangyayari, ang Lakers ay nagsimula ng mabilis at nagtapos sa mabagal sa huli patungo sa pagkatalo sa Nuggets sa Game 3 nitong Biyernes sa score na 112-105 na nangunguna ngayon sa 3-0 sa serye. Ang superstar duo ng LA ay muli na namang nagpakita ng husay. Nagtapos si Anthony Davis ng laro na may 33 points, 15 rebounds at 3 assists. Tumulong si LeBron James na may 26 points, 6 na rebounds, 9 na assists, 2 steals at 1 block. Si Austin Reeves lamang ang isa pang Laker na nakarating sa double figure sa scoring, bagaman nagtapos siya na may 22 points sa 8 of 17 shooting, ngunit ang karamihan ay nangyari sa basurang oras. Dumagdag si Spencer Dinwiddie ng 8 puntos at may 7 si Taurean Prince. Isang laro matapos ang 7 3-pointer sa Denver, si D'Angelo Russell ay nagpakita sa kanyang worst performance sa playoffs bilang isang Laker. Nagtala ng 0 of 7 mula sa field at 0 of 6 mula sa 3-point line. Tulad sa nakita natin sa bawat laro laban sa Nuggets, ang Lakers ay maagang naging solid at tila kompleto sa pag-atake at sa depensa. Si Rui Hachimura, na nagkaroon ng mahirap sa unang 2 laro, ay nakakuha ng isang kinakailangang dunk sa simula. Nakuha agad ng LA ang 8 points lead, na naging 5 pagkatapos gumawa ng 3-pointer si Michael Porter Jr. Ang dominasyon ni AD at LeBron ay nagpatuloy sa kanila sa pagpapaalala sa kanilang tatak sa laro sa simula, hanggang sa nakita muli ng Nuggets
ang kanilang karaniwang looks, kasama na ang isang napakadaling layup para kay Nikola Jokic. Si D'Lo, na hindi nagkamali noong nakaraang laro, ay nagkaroon ng mabagal na simula, na-miss ang kanyang unang 3 shooting attempts. Ang bench ng Lakers ay hindi pa rin mainit sa mga puntos na ang tanging puntos lamang ay 2 na nagmula sa free throws ni Spencer Dinwiddie. Isang welcome sight ang naipamalas na simula ni Austin Reeves. Nagkaroon din siya ng problema sa unang 2 laro. Sa katapusan ng unang quarter, nasa 10 points lead ang LA. Binuksan ni Spencer Dinwiddie ang ikalawang quarter para sa Lakers ng isang layup, idinagdag sa tanging puntos ng team. Nakat ng Nuggets ang deficit sa 7 puntos sa isang pagkakataon na may second chance opportunity kung saan sila ay nagtagumpay. Si Aaron Gordon ay umabot na sa 12 points, napanatili niya sa striking distance ang Nuggets. Sa 4 na minuto bago mag-halftime, mas mababa na ang mga vibes ng laro kaysa sa simula para sa Lakers habang ang team ay hawak ang 8 points lead. Matapos makita na nakahanap si Gabe Vincent ng konting offense sa pamamagitan sa isang mid-range shot, sinagot ng Nuggets ito sa isang 6-0 run na nagdala sa 4-point game. Isang lob mula kay LeBron papunta kay AD para sa isang dunk ang pansamantalang huminto sa pagdurugo. Ang Los Angeles Lakers ay muli na namang natalo at napagmay-ari ang 0-3 playoff deficit laban sa Denver Nuggets. Isang taon na ang nakalipas, na-sweep sila ng Nuggets sa Western Conference Finals at ngayon ay ang nagmarka sa pinakamahusay na nilampaso ulit sila ng 11 consecutive games. Ngunit si LeBron James ay patuloy pa rin ngayong nanatili sa isang pag-asa. Kailangan mong kunin ang isang laro sa bawat pagkakataon sa puntong ito, sabi niya sa mga reporter nang tanungin kung naniniwala ba ang Lakers na sila ay maaaring maging ang unang koponan sa kasaysayan ng NBA na mananalo at maiwasan ang back-to-back sweep. Kapag matatalo ka, ikaw ay uuwi, kaya papasukin mo ang laro na may pag-iisip. Nakunin lang natin ang isa, pilitin ang Game 5 at mula doon ay pag-usapan na natin ang susunod. Hanggat may buhay ka pa, may paniniwala ka pa rin. Sa tingin ko, naglalaro ka hanggang sa masira ang mga gulong. Iyon ang laging patungkol sa akin. Ang aming focus at ang aming mentalidad ngayon ay subukan ng isa, dagdag ni Anthony Davis. Subukan na makuha ang isang laro sa linggo at pagkatapos ay doon na tayo magsimula. Hindi namin dapat pagtuunan ang 11-game losing streak sa Denver. Ang aming focus ay sa pagsusumikap na mapabuti ang mga bagay. Mula sa gabing ito, matuto mula sa aming mga pagkakamali at subukan na makuha ang isang panalo sa Game 4. Sa halos katapusan na ng season para sa Los Angeles Lakers, hindi mapigilan ng mga fan na mabatikos ang veteranong guard na si D'Angelo Russell na nahuli sa ilang di makatwirang kilos habang naglalaro. Sa mga video na kumalat sa buong Lakers Nation, makikita si D'Angelo na nakatutok sa kanyang cellphone, lubos na hindi nakikinig sa team huddle sa importanteng laro. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay nasa bahay na pinanood ang 16 teams na nakipag-compete sa NBA playoffs matapos hindi mag-qualify. Si Stephen Curry ay nagpakita sa TNT upang tanggapin ang Clutch Player of the Year Award at nagbahagi sa kanyang nararamdaman sa pagmamasid sa playoffs mula sa labas. Talagang isa akong fan, nanonood kung paano sila naglalaro. Ang maganda ay na nanonood kami sa playoffs mula sa labas, kaya nakikita namin kung ano ang kailangan para makabalik kami sa antas na iyon. Nag-take notes ako at gumagawa ng kaunting scouting. Namimiss ko ang environment at atmosphere na iyon. Hindi namin gustong maging wala ulit sa susunod na season, kaya sinusubukan naming makabalik doon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.